Magandang gabi po sa inyong lahat ngayong Biyernes ng gabi sa Up Pilipinas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas. Ang alam po ng ating team sa Up Pilipinas, ito po si Andy Vital. At ngayong gabi kasama ho natin sa Zoom si General Jerry Zamudio. Jerry, good evening. Ay, magandang gabi ka Andy at sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay na tumatangkilik po ng ating palatuntunan dahil sila po ay kasama po natin sa ating pag-usulong ng kapayapaan at kaunlaran. Isang oras ulit tayo na pag-uusap para po sa mga bagay na mayroong kailangan po sa ating kapayapaan at kaunlaran ka Andy. Magandang mga nababalitaan ko tungkol sa ating responde ng gobyerno sa ating krisis na dulot ng giyera sa Iran. At least meron tayong national energy emergency, and because of that may mga pwedeng gawin si Pangulong Bongbong Marcos na steps na hindi masyadong kailangan ng delay, di ba? Jerry, isa yun sa bentahe. Marami siyang pwedeng gawin. Malaki ang maitutulong nito para maibsan yung krisis na ating nararanasan. Kasi with the emergency power ka, Andy, ay pwedeng mag-grant ng mga bagay na makakatulong para sa mas maayos na operations, 'di ba? Yung operations mismo ng distribution ng ating mga ng oil, especially ngayon yung diesel kaan din na napakamahal. Talagang nakakabigla yung presyo ngayon, kaya dapat pag-usapan natin ito. And then maganda rin yung balita na meron tayong petrolyo na dumating galing sa Russia. So far nandito na sa atin more than mga 100,000 tons ng oil o mga 700,000 barrels, sabi ni Auntie Claire ni Claire Castro mula sa Malacanang. Pagka yan ay nakadagdag siyempre sa ating supply, kahit paano makakabawas ng problema, baka sakali makaapekto rin sa presyo, mapababa ng konti, pero hindi pa natin alam kung anong epekto niyan. Basta kinumpirma lang ng Malacanang na dumating na rito yung oil galing sa Russia. Pero dapat ang masuportahan dito ka, Andy, ay yung nasa mass transportation. Ayun. Na kumbaga baka po pwede na ang ating gobyerno ay gumawa ng paraan kung paano magkakaroon ng special na distribution doon sa mga transport. Ang nakita mo ka, Andy, yung transport cooperatives di ba, no? Dahil sila naman is napaka-organized at alam ko yung mga transport cooperatives ay meron silang federation. Baka yung gobyerno ay magkaroon ng procurement ng diesel, di ba, no? At ipadaan na doon sa mismong mga federation ng mga kooperatiba na nasa transport cooperative sa transport cluster. Then, para makamura yung ating mga namamasahero at ang epekto niyan ay sa ating mga pasahero din. Kasi kung wala tayong gagawin para maprotektahan yung mga nasa transport sector natin, especially yung mga nag-consolidate ka, Andy, di ba? Kasi ito yung para ipakita natin na, kayo ay sumunod sa gobyerno na magkaroon ng consolidation, di ba, no? Sige, ang balik niyan ay susuportahan namin kayo para ma-encourage yung mga unconsolidated na mga sasakyan, na mga namasahero, na sila ay pumasok sa kooperatiba para mas madali ang whatever na tulong na ibibigay ng gobyerno pagdating sa krisis kagaya sa panahon ito, Andy. Tsaka yun yung mga grupo na unang-una disiplinado, organized, tapos properly monitored kasi kailangan din lang mag-submit ng mga report sa Cooperative Development Authority. In other words, kung kumpara sa mga ordinaryong samahan ng mga transport operators na naglipa na sa ating bansa, yung mga kooperatiba ka, Jerry, ay mas properly organized, So pwedeng kahit paano, bigyan po ng pabor ng gobyerno, baka merong i-establish na outlet para sa petrolyo para dun sa mga members ng mga transport co-op. Alam ko yung mga transport cooperatives ka, Andy, meron yan na mga tangke na malalaki
doon Yun. sa pinaka-station nila. So doon mo lang ilalagay na. Or baka may mga gasoline station na ngayon ay nagsara dahil wala sila mapagkunan ng supply. So ito pwedeng itong itap ng gobyerno pagkatapos biglang ng certain amount. Actually ngayon ay nagkausap kami ni Francis na mayroong nakukunan ng 99 pesos na diesel. Ito ay dyan sa parte ng Subic. Ano? Okay. So ngayon kaya pipick upin mo to dyan sa Subic ngayon. Kaya kanina, kaya ako to dinidiscuss ka, Andy, kasi kausap ko yung transport cooperatives kanina kasama si President Leo Bautista. Kasi malit lang naman tong volume itong ipapasok nito. So, ipinasa natin doon sa ating mga kaibigan sa transport cooperative para kung sakasakali na mayroong costing doon sa... Kasi ang mga dadagdag na costing dyan ka-Andy ay yung logistics, yung transportation yan, yung transport yan. Pangalawa, yung handling yan. Tapos pangatlo ka, Andy, mayroon pa yan na tinatawag na yung mayroong nababawasan. May Basta leakage. May leakage. Ano yan, evaporation, parang may evaporation ata okay. yan. Nag-evaporate. So, part yan ng mga kinoconsider doon. So, kinocompute is, ang may nadagdag lang mga 5 pesos, di ba? No? Kung 99 plus 5, nasa 104 lang yun, di ba, no? Ngayon, ang presyo ngayon is nasa 126, di ba, no? May mga 120, 126. So, makakatipid yung mga pampasahero natin at baka ito ay may translate dun sa mga pinagsisilbihan nila mga pasahero, ka-Andy. At least dito sa mga nasa Luzon, di ba? At least malapit, kung konti lang naman ang supply, hindi naman masyadong marami. Pwede makinabangan ng mga transport co-ops na nasa Luzon dahil unang-una, maigsi lang ang biyahe. Pangalawa, madaling mauubos yan kung yan ay gagamitin talaga ng mga transport co-op. Ang kailangan din nating tulungan, yun sa Visayas at Mindanao, sa mga mas malalayo. Baka naman meron ding sources dun. Pwede nating ituro sa mga transport co-ops na nasa Mindanao at Visayas. Actually, pwedeng gawin ng gobyerno yan eh. Kasi yung gobyerno naman ay pwedeng makipag-negotiate directly sa isang gobyerno. Di ba? Sa ngayon, ang nakita ko yung China atang pinapayagan na kumuha ng oil sa basta Chinese vessels, parang pinapayagan sa Iran, di ba? No? Hormuz. Oo. Ngayon nga is ang pinag-uusapan ngayon sige, pwede papayagan ka namin pero ang gagamitin mong currency yung China. Di ba, no? Hindi dolyares. So, ang laking epekto nito sa Estados Unidos kasi malaki ang tulong niya sa kanilang ekonomiya. Kaya yung value ng dollars ay mataas kasi mayroong demand for dollars. Pero pag dumating ang point na nagkaroon ng realization na pwedeng gamitin yung currency ng China kasi yun ang ngayon parang kumakapit na tayo sa ang tawag patalimba na para makasurvive yung ekonomiya natin, di ba, no? Oo, tama. So kinakailangan natin yan. So baka may mga pagkakataon na ang negotiation na is country to country, magamit mo yung mga bansa na binibigyan ng passage, di ba? Access, access pa lang term. Oo. So, ganun yan. Actually, dapat gobyerno na ang tutulong talaga dito, especially sa yung mga pribadong sektor, may mga ari ng mga sakyan, pabaya mo na yan kasi may mga pera yan eh. Ang isa pa pala ngayon ka-Andy, ay yung mga tracking. Di ba, no? So, kaya napapansin mo ngayon ay ang nababalitaan ko ay na malaki ang bawas doon sa mga truck na nagbibiyahe ngayon na nag-transport ng mga goods. So, kasi may mga pinag-uusapan pa atang tungkol sa adjustment ng pricing kung magkano ang increase. So, kaya makita mo very evident na mayroon talagang pagbaba sa flow ng traffic sa kalsada ngayon, Andy. At naramdaman ko yan noong pang Sunday. At talagang ramdam mo na may bawas na sa traffic sa ating kalsada. Kahit ano pang sabihin ka, Jerry, talagang tatamaan ng maraming sektor nitong krisis na ito, lalo na at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang giyera
wala pang kahit papano masasabing katapusan eh. Medyo may lull, konti lang ang lumilipad ng mga bomba ngayon. Doon nga sa Qatar kung nasa ng anak ko eh. Medyo ilang araw nang walang alarma. Hanggang sa meron alarma na naman ngayong Biyernes. Kahit paano, makaka-epekto pa rin sa atin yan at lahat ng sektor ay tatamaan. Katulad ng mga ferry operators ka, Jerry, sa amin sa Catanduanes, meron ng isang sangguniang panlalawigan member na nakikiusap sa gobyerno na mag-explore ng mga paraan na tulungan yung mga ferry operators. Kasi sa presyo ng diesel, ka Jerry, nag-iisip na yung mga operator doon na magbawas ng biyahe ng ferry. At pwede mangyari yan sa iba pang mga island provinces na merong ferry service para maghatid ng produkto, pasahero, at mga sasakyan back and forth sa kanilang probinsya. Tatamaan sila ng presyo ng petrolyo. Tama yun. Alam mo, ramdam na natin maski sa aviation ngayon. Oo. Ang presyo ng aviation ngayon, dati ay nasa 105, 112. Ngayon ay, as of yesterday, 170. At mayroong projection. Ang projection is up to mga 200 next week. So, patas ng patas na yan. Ngayon, ang laki ng adjustment yan sa mga nag-travel natin mga kabayan, especially yung domestic natin. Kasi iwan ako ng Cebu Pac pala nung pumunta sa Cebu. Miscommunication. Ang akala ko doon sa departure time, yun yung mag-report ka doon sa gate. Di ba, no? So, pagdating ko ng gate, mga 2 o'clock ng umaga yun eh. Excited ako pumunta. 2 o'clock, excited ako na pumunta ng Cebu eh. Ang biyahe ko, ang nakalagay is 4:30. So, 3:45 pala, pinakita ko. Sabi, sir, 4:30 pa ang alis nyo. So, ang ginawa ko ay pumunta muna ako sa tabi. Tapos, alam mo na, nagpikit-pikit ng mata. Diba, no? Tapos, nilagay ko yung aking relo sa 4:20. Ganyan eh. Tapos, pagdating ng 4:20, nag-ring. So, pumunta ako doon. Sabi ko, papasok na ako. Tapos ngayon, ang sabi ay, sir, sarado na sir. Hindi ka na pwedeng pumasok para gusto mo magwala ba? Kasi yung tao na kinausap mo, yun din nagsabi sa iyo na, grabe talaga. Kaya lang, meron kang ranggo, hindi mo pwedeng gawin yan eh. Kasi baka makahanap ka ng atensyon. Kaya talagang pipigilan mo yung galit mo lang talaga. Wala na rin magagawa eh. Kaya kontrolin mo na lang. Buti na lang ka, Andy, mayroong lipad yung C-295 ng Air Force. Kailan dadaan pa ng Tacloban, nakiusap ako makisakay, habol pa rin ako doon sa activity ng Climate Change Task Force. Sa Cebu. Diyan sa Cebu, oo. Okay. At alam mo nung nagtanong ako kung hahabol ako, kasi ganun pala, pag na-cancel pala yung flight mo, wala ka na magamit doon sa amount na yon. Balik, kansilado na talaga yun. Kaya sabi ko, kung ako ay kukuha ng flight, alam mo kung magkano? 12,000. Nako. Isang biyahe, isang flight. Sabi ko, never mind. Oo. Buti lang mayroong aeroplano ng Air Force, nakisakay naman ako. Maraming salamat kay Lieutenant General Art Cordura sa Air Force na pinamunuan ni General Art Cordura na tayo ay pinayagang sumakay po sa C-295. At batiin ko lang ka, Andy. Di ba yung C-295, parang C-130 yan? Mas maliit lang. Maliit lang siya, Candy. Pero cargo Maliit aircraft lang. din yan, ano? Pwede siya. Pwede pampasahero. Yun ang isa sa pinakamagandang na-acquire ng Air Force. Kaya medyo mabagal ka, Andy. Magtsatsaga ka lang na maghintay kasi mabagal talaga. Hindi kaya si 130 mabilis. Patingin ko lang ka, Andy, yung mga kasama natin sa Climate Change Task Force dyan sa Cebu. Si RD Gamail Ermac. Napaka-successful ng activity nila ka, Andy. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang ngayon, meron pa rin silang activity. So organized. Dito ko nakita yung tatawag na convergence kasi nag-commit ng, kumbaga, yung mga partner niya nagko-commit ng mga resources. Kaya napakaganda ng activity at ano doon si Commissioner Albert de la Cruz at ang governor po ng Cebu ay pumunta rin doon. Paano bang participation ng private sector, ng mga kumpanya, ng mga
ng mga organisasyon na nasa private sector dito sa Climate Change Task Force, ka Jerry? Kasi alam ko maraming mga kumpanyang gustong mag-contribute, gustong mag-donate, gustong mag-ambag ng resources, at gustong tumulong sa mismo mga effort ninyo. Paano bang kanilang participation? Effort natin kasi ikaw yung public information Oo nga. officer. Actually, hindi pa natin na-explore yung ganyang klaseng Oo. participation ng private sector. Tayo ay umaasa pa sa voluntaryong tulong ng bawat miyembro. Like for example, ako pumunta ng Cebu, gastos ko yon. Mag-hotel ka, gastos mo yon. Pagkain mo, gastos mo yon. Yung mga opisyal natin galing sa national, pag kasama sa activity ni Commissioner Albert de la Cruz, sarilang gastos nila yan. Talagang wala tayong pinagkukunan ng tulong. Pero naisip ko lang kasi yung mga private sector, mga korporasyon, mga kumpanya, no? At saka mga civic organizations, yung mga existing na, ka Jerry, even before Climate Change Task Force, meron ng mga NGO, meron ng mga community groups na nangangalaga din ng ating kapaligiran. Pwede ba silang imbitahan o pwede tayo makipag-join sa kanila o sila makipag-join sa task force para iisang effort tayo? Actually, yan ang magiging direksyon natin ka-Andy. Oo, di ba kung napansin mo yung struktura natin, parang military, tayo naman ay kinopya natin yung organizational setup ng military, pati yung disiplina nila, yung kultura nila. Kasi ako naniniwala na dito sa laban na ito, gera din ito eh. So sa gera ito, kinakailangan natin dito ay disiplina kagaya ng sa sundalo natin. Kaya kung makita mo yung mga miyembro natin ay ang kanilang galaw, yung pagsunod nila ay parang sundalo din. At ako happy ako na lahat sila ay sumusunod sa ganong klaseng kultura na gusto nating itatak doon sa loob ng ating task force. And ang istruktura natin ngayon ay talagang dating sa point na hingi tayo ng tulong. Kaya lang, dapat i-prove muna natin yung sarili natin na tayo ay very organized, mayroon tayong sapat na kaalaman, at kaya ngayon pinupush natin ka-Andy hanggang sa municipal kasi ngayon ang organization natin hanggang regional level pa lang and hanggang sa municipal level, provincial level. So pinupush down natin siya ng munisipyo hanggang barangay para talagang maging strong tayo, organized at maging relevant na partner ng especially ng mga LGU natin ka-Andy kasi mayroong batas na ang LGU dapat mayroon silang local climate change action plan. So, doon natin ilolocate yung sarili natin kung saan tayo pwedeng makatulong doon sa local climate change action plan. Kaya sa susunod na buwan ka, Andy, ay magiging busy tayo sa courtesy call dito sa national. So, after ng courtesy call, pag-uusapan yung mga possible area of collaborations natin. Pero ang sunod doon ay dapat may translate natin yan into MOU or MOA, ang mas mataas kung ano man yun, ay yun yung mga pag-uusapan. Like for example, sa CHED ka-Andy, di ba, ang mayroon tayong batas tungkol doon sa Environmental Education and Advocacy Act, ang mga mayroong mandato talaga dyan, principal na mayroong mandato dyan ay yung CHED, DepEd, at saka yung TESDA. So, kinakailangan ay makausap natin yung sa CHED kung paano pwedeng i-mainstream yung climate change doon sa curriculum at the same time magamit yung NSTP na platform para tumaas yung awareness ng ating mga kabataan tungkol dito sa climate change. Sa education, sa DepEd, ganun din. Kasi tingnan mo naman sa ka-Andy sa Japan, yung mga bata, dahil sa klase ng na mainstream nila yung kanilang climate change sa education nila. Kita mo yung mga bata, marunong mag-observe ng pag-segregate, pati yung tapon ng bottle ay tinatanggal yan, tinatanggal yung tubig. So, ang tingin ko, kung tututok yung DepEd at saka yung CHED at saka TESDA, kaya rin nating maabot yung naabot ng Japan Candy. Oo, kaya naman. Sa mga eskwelahan, madali nang ituro yan basta't meron tamang direksyon. Kaya ko inuusisa yung local government, ka Jerry, munisipyo hanggang barangay, kasi doon manggagaling ang mismong volunteer base natin. Yung mga kabataan doon, yung mga taong doon nakatira, doon sa kanila yun kanilang communities yun So sila pwede mag-isip ng mga programa
At lalo na makakatulong kung tayo nga ay magsishare ng ating nalalaman tungkol sa mga batas, tungkol sa pangangalaga ng environment, tungkol sa climate change, para alam nila kung ano yung mga gagawin pagdating doon sa grassroots na ito, Ka Jerry, di ba? Sa munisipyo Oo. ng barangay. At bawat Oo. isa ay dapat maging miyembro nitong task force na ito. Oo. So, education talaga. Ang natutuwa lang ako dito, Ka Andy, ay napaka-passionate ng mga nagiging miyembro natin ngayon. Kumbaga, isipin mo na wala naman silang sweldo dito, di ba, no? Oo. Pero nandiyan dyan sila, nag-attend, and happy ako na ganito yung acceptance doon sa ating climate change task force. Kaya nga, sa part ko naman ay inaalagaan natin yung administrative at saka yung direction, yung operational requirements na mayroong direction siya. Kasi tayo nagtitimong kasi Ka Andy dito sa national, tayong executive committee nitong task force na ito, yung personnel, yung intel, operation, logistics, plans, yung sa interagency natin, may training tayo, may public information tayo, mayroon tayo sa budget and finance din natin. So yung mga staff natin, bali ganun yan eh. Oo. So kinakailangan, ma-define natin yun, na happy naman ako na yung lahat ng mga staff natin are all working, kaya madaling maggawa ng mga polisiya, ng mga guidance na sinusundan na lang ng grupo natin, pati yung klase ng disiplina. Kaya ituloy-tuloy lang natin to Ka Andy, kasi alam ko ay pag marami na tayo, yung partner natin ay makikinig sa atin. Kung tayo ay may sapat na kaalaman at organized tayo, irespeto tayo ng partner at makikinig sila ang mga sasabihin natin. Yun ang ultimate na goal natin, na hindi tayo gobyerno, pribado tayo, pero pinapakinggan tayo ng mga partner natin na nasa loob ng pamahalaan Ka Andy. Gusto ko lang ulitin doon po sa mga kababayan nating nais sumama at tumulong sa ating kampanya para sa climate change mitigation. Pwede ko kayong mag-volunteer, pwede kayong maging miyembro ng task force, pwede kayong maging miyembro ng national movement na ito. Actually, international movement na ito. Saan ba kayo pupunta? Punta kayo sa website po ng task force, mga kaibigan. cc-taskforce.org. Para mag-member dyan. Pwede ho kayong maglista ng inyong pangalan, ng email address. Merong ilang test na dadaanan po kayo bago kayo ma-register sa linya na yan o sa website na yan. Pagkatapos, meron ding isa pang website na pwede rin ninyong sukatin kung ano ba ang inyong carbon footprint. Ano bang naiaambag ninyo sa polusyon. Dahil individual po yan. May ginagawa po tayo sa ating buhay na nakakadagdag sa polusyon. At meron tayong magagawa para makabawas sa polusyon at ma-mitigate yung climate change. Ang website na pupuntahan naman para sa test na yan ay ecosaver.earth. ecosaver.earth. So dalawa po yan. Pwede ninyong puntahan. Testingin po ninyo, malaman ninyo ang mga ginagawa po ng task force at malaman ninyo ang pwede ninyong gawin bilang individual para makatulong dito. Jerry, magbabalik tayo sa ating talakayan sa APA Pilipinas. Tuloy tayo sa talakayan sa APA Pilipinas ngayong Biyernes ng gabi, mga kaibigan, na 27 ng Marso. Sa mga nais magbigay ng comment, magbigay ng katanungan, magbigay ng opinion, o kaya manawagan, bumati, pwede ho kayo mag-iwan ng mensahe sa Facebook page ng DWIZ. Babasahin po natin facebook.com/DWIZ882. Jerry, yun nga palang petrolyo na nanggagaling sa Russia, although isang barko pa lang, baka pwede talaga nating i-explore yun kasi ang pinanggagalingan pala nun ay dito sa bandang Pacific. Itong port nila na nakaharap sa Pacific, malapit nasa Sea of Japan yata ang labas niyan eh. So hindi ito dadaan ng Strait of Hormuz, hindi ito dumaan ng Strait of Hormuz, at pwede tayong bumili sa Russia, basta't meron tayong pambili, di ba, Ka Jerry? Ang problema kasi dyan Ka Andy, yung mga bangko ay hindi sila, may nakapagkwento sa akin yan Ka Andy na ang dahilan kung ba't hindi tayo direkta makapamili sa Russia at saka sa Iran, dahil nga itong mga bansa na ito ay, di ba, May mga sanctions. mga sanction. Yun. Pag may sanction pala niyan, Ka Andy, ang problema niyan, sinong bangko ang tatanggap ng bayad para sa
importation mo ng gasolina galing sa kanila o ng diesel, di ba, no? So, yun ang problema. Ewan ko paano ginawa dito na mabutit na gawin nga ng gobyerno natin na makakuha tayo ng diesel at saka ng gasolina sa Russia. So, ang ibig sabihin yun, baka may mga special arrangement na ginawa kasi siyempre pag nagbayad ka, anong bangko ang tatanggap yan? Walang bangko gagamit niya kasi may May sanction ng Amerika may actually. sanction ng Amerika dyan. Oo. So, yun ang problema dyan. Oy, by the way, pala Andy, nakikinig. Sabi niya, good evening po, sir. General, nanonood, nakikinig ngayon dito sa Bureau of Fire Protection, Nueva Ecija, Provincial Office, led by Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Roberto Miranda, at Deputy Provincial Fire Marshal, Fire Chief Inspector Ryan Pascual, at Provincial Chief's Operation na si SFO4 Victor de Guzman, at sa mga kasama sa duty kina SF1 Gary de la Cruz, FO2 Reginald Pangilinan, galing ito kay FO1 JV Valdez, yung tagapagsubaybay natin dyan sa lugar na yan. Batiin ko na rin yung mga kasamahan ko po sa ACDI Multipurpose Cooperative. Ang aming chairman po dyan ay si retired Major General Gilbert Llanto, na tumatayo din ho na President ng National Alliance of Cooperatives, at siya rin po ang tumatayong Director po ng International Alliance of Cooperatives dito po sa Asia Pacific, at siya rin po ang tumatayo po na chairman namin sa National ROTC Alumni Association sa GHQ at saka sa Air Force. Di ko alam kung paano inahati ni General Llanto yung kanyang oras. Sa dami niyang affiliation, daming trabaho niya. Pati mga federation ka, Andy, kasi ang ACDI, dahil siya ang pinakamalaking kooperatiba sa buong Pilipinas, siya din ay napaka-instrumental niya sa pagtatayo ng napakaraming mga federation at saka yung mga co-op banks, Candy. Kaya congratulations Sir Gilbert. At saka aking mga kasamang Andy, dito sa NAAP, National Aviation Academy of the Philippines. Malapit na kami na magkaroon ng presidente kasi may search, may selection na, may 4 ng applicants at magkakaroon ng forum. Ako ang pinili ka, Andy, na mag-moderator. Ano yan? Mag-moderator daw ako. For the public ba yan o for the NAAP community? For public dito kasi okay. naka-Facebook siya. So napaka-importante na ito ay talagang mapag-usapan kasi malaki ang opportunity sa aviation na hindi natin masyadong na ma-maximize, na-exploit yung opportunity na yun. Kumbaga, gusto kong pagdating ng panahon, kagaya tayo ng maritime, Andy, na number 1. Di ba? Kung nagawa ng maritime yan, gawin din natin sa sa aviation. Kaya lang, ang kinakailangan dun, Andy, ang maritime, meron silang presidential advisor. Baka pwede maglagay din ng presidential advisor for aviation sector para mag-harmonize ng problema tungkol sa CAAP, tungkol sa education and other government agencies. Ang DOLE, yung ating ano departamento yung nagpapaalis? Yung may hawak sa OWA? Department of Migrant Workers pa? Migrant workers. Dapat yung mga exporters ng mga workers sa ibang bansa, dapat nasa radar na nila na puntahan din namin yung mga malaking kumpanya nasa aviation para kami mag-alok ng mga technicians, yung mga maganda natin na mga stewardess, natin yan, i-promote natin yan, ipagmalaki natin yan, Andy. Kasi iba talaga ang ganda ng mga Pilipina, di ba, no? Oo. Napaka-articulate pa natin. Yun. Tapos yung mga aircraft mechanic natin, yung mga graduate natin ng aeronautical engineering, di ba? Marami pa yan ang mga pwedeng kunin. Siguro kailangan talaga, katulad ng ginawa natin sa Maritime Jerry, nung start pa lang, talagang active campaign ng gobyerno at ng private sector para ipakita sa buong mundo na meron tayong ganitong supply ng mga maritime professionals. Meron tayong napakaraming eskwelahan na nagtitrain ng mga maritime professionals. Ganun ang ginawa nung una. Kaya sumikat na sumikat.
Siyempre, kasama na dyan yung mga dati nang na-employ overseas sa mga barko, tapos pinagsabi na sa Pilipinas, marami pa kami yan. Nakakatulong na malaki yun. Di ba? Kaya number one tayo, kilala ang Pilipinas. Sa aviation, pwede naman yan. Pero dapat mayroon mag-harmonize. Mag-harmonize ng mga programa. Kasi sayang yung pagkakataon. Ang dami natin mga piloto, hindi sila nagkakaroon ng opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa kasi saan sila mag-build ng flying time? Wala. Kasi itong mga kumpanya natin dito sa Pilipinas, mga airlines natin, parang hindi natin nare-remind na, buksan nyo yung pintuan ninyo para makapag-build tayo ng flying time. Di ba, no? Ginagawa naman yan sa ibang bansa eh. At saka marami pa mga dapat i-troubleshoot talaga sa aviation. At ito ay magagawa lang natin kung mayroong presidential advisor kasi yung nagsasalita na yun, respetado because he's representing the President, Candy. Representing the office of the President. So yun yun. Sana. Tapos pangalawa, Candy, yung pag-usapan natin yung tungkol sa agrikultura. Kasi may nakikita kong malaking problemang darating. Actually, problema na ito ngayon, yung bigas. Magkano ba bigas ngayon? Nasa mga 80, di ba, no? May mga 90 na ako nakikita na ngayon. Meron pa namang doon sa amin, meron pa namang siguro 58 ang pinakamababa. Pero 65 ganyan. Sa mga tindahang ordinary, meron ka pa makikitang ganyan. Okay. So pero ako ang tingin ko niyan ay kasama yan sa mga tataas. Bakit? Yes. Marami akong nakausap na mga farmer. Especially ngayon tag-init. Ang iba diyan, kumbaga sila ay nagtatanim ng summer kasi meron silang mga katabing mga creek na mayroong tubig, kanal na may tubig. Kaya lang itong mga tubig dito, para may akyat mo yan, kinakailangan mo ng pump. Di ba, Candy? Oo. Pag nangailangan ka ng pump, anong kinakailangan mo? Diesel or gasolina. Yes. Karamihan yan, diesel yan. Ngayon, kung mahal ng diesel ngayon, ikaw ay farmer ka, gagamit ka pa ba ng diesel? Kasi pag gumamit ka ng diesel, baka hindi ka natutubo. Ang mangyayari ngayon ay malulugi ka na kasi mahal ang presyo. 120, 126, mayroon pa 126 at tataas pa yan. Kaya ang ginagawa ng ibang farmer, kausap ko ang sabi nila, ay pabayaan ko na lang yan. So, pag pinabayaan mo yan at hindi mo na nilagyan ng tubig yan, stunted yan. Hindi lalaki yan, mamamatay din lang yan. So, kung ganyan ang attitude ng mga farmers natin dahil sa kamahalan ng diesel ngayon, anong epekto niyan? Kulang ang production natin ng bigas, ng palay. Pag kulang ang production, magmamahal ngayon ang presyo ng ng bigas. Kahit na mag-import pa tayo ka Jerry, sigurado yung import natin mas mahal din. Kasi manggagaling din sa mga bansang gumagamit din ng Middle Eastern oil, magta-transport sila rito sa Pilipinas. Gumastos sila ron sapagkat yung kanilang agriculture sigurado tataas din ang cost nun dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. So, mahirap. Yun ang babantay rito, Candy, kasi ang bigas ang rice ay staple food ng mga Pilipino yan. Pag yan ang nawala, magkakaroon ng problema tayo. Diba, no? Wala naman tayo ipapalit yan eh. Unless na masanay tayong kumain ng kamote, ng saging, ang tawag doon, kamoteng kahoy. Ano? Ang isa pang problema yung kakaandi, ganito pa. Ang problema ngayon ay yung fertilizer. Kasi meron ako nabasa na 40% pala ng ginagamit sa paggagawa ng mga granular na mga fertilizers na yan ay dumadaan dyan sa Strait of Hormuz na yan. Hormuz na yan. Galing din sa Middle East. So kung 40% ay nagagaling dyan at may problema, hindi tataas. Actually, tumaas na yung presyo ng mga fertilizers natin eh. Ngayon, kung mataas ang fertilizer. Yung urea natin, galing pala na Middle East, ang karamihan ng urea natin eh. So yan ang mga babantayan pa. Tapos ngayon, marami nagdi-demand na, tanggalin natin yung excise tax. Pag tinanggal mo yan, saan kukunin ng pera ng gobyerno? Di ba, no? Ilang billion yan? Nasa mga 300, 200,
400 billion siguro ang pinag-uusapan yan sa excise tax na yan. Eh, ang kinakailangan ngayon, gumastos tayo ng gumastos. Di ba, no? Meron tayong perang gagastusin kasi susuportahan mo yung transport, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga farmers na nangangailangan, dami yung susuportahan mo yan. Eh, kung wala kang pera, saan mo kukunin yan? Di ba, no? Kaya nga. So, bagay, pwede naman mangutang. Ano? Kung may magpapautang pa sa atin, di ba, no? Pag umutang naman tayo, ang laki naman ng cost ng pag-utang kasi dahil nga sa crisis na to. Ang dami Tsaka ng malaki- problema ka, Jerry. Malaki ng utang natin, Candy. Sobra-sobra na. Baka mahirapan na tayo makabayad yan. Kaya, tama na to. Ngayon, may panukala pa rin si, ayaw kung tama itong nabasa kong ito. Si Amy Marcos, si Senator, ay mayroong panukala na suspended mo na daw yung pagbayad dun sa GSIS, SSS. Premiums. So, yung monthly, yung ano nila, ito, ay, inahanap ko nga eh. So, kanina nabasa ko yan eh. Ngayon, sa akin lang, kung isususpend mo yan, may mga trabaho na yan eh. Di ba, no? At saka, alam mo, yung mga empleyadong nagbibigay ng premium, siguro, hindi naman nila gugustuhin yan. Kasi sino ba tatamaan? Kapag ikaw ay nagputol ng iyong ng contribution sa premiums, tatama rin yun sa naiipon mo dyan sa GSIS, sa social insurance. Ewan ko lang kung nasa matino yung kanyang klase ng panukala, pero mahirap yan. Lalong mahihirapan ang gobyerno natin at mahihirapan din mismo mga naguhulog ng mga empleyado. Ang isa pang dapat nating bigyan din ng pansin ka, Jerry. Ito nga, yung ating mas maayos at hindi petroleum based na energy generation. Solar energy, wave energy, hydropower, dapat pag-isipan na natin yung mga sources na pinanggagalingan ng kuryente natin at baka pwede nating i-maximize na kasi unang-una meron tayong mga geothermal fields dito sa Pilipinas. Meron tayong geothermal plant dyan sa Albay. Meron tayo dyan sa Leyte, Samar area. At marami pang baka hindi pa nadidiskubre na pwede nating tuklasin. Pangalawa, solar energy. Lalo na ngayon, mapapansin po ninyo ngayon tag-init na napakarami ng solar-powered facilities na gumagana ngayon. May nadaanan ako sa Quezon Province, Jerry, one time nung ako'y bumiyahe papunta ng Bicol. Isang malaking complex, hindi naman complex, isang malaking building na ginagawang stopover ng mga bus. Tapos andun may mga kainan, may mga facilities doon. Tapos nakita ko yung kanilang solar panel. At saka yung mga makinarya na nandun sa tabi ng wall nung establishment na yon. Nagtaka ako kaya tinanong ko yung tao doon, ang hindi bang kuryente ay solar power? Sabi niya, puro na solar, puro kami solar. Nakailaw lahat ng kanilang ilaw doon sa kainan, Jerry. Ito ay gabing medyo nadaan kami doon. Pero ang galing ng liwanag, ang galing ng pagkaka-form ng kanilang array ng mga baterya yata yun at mga control na nasa wall. At napakagandang tingnan eh. Sana i-develop natin yun. Kaya sana yung guest mo para sa GSIS, which is pag-uusapan din natin siguro yan in the coming days, ay matuloy natin ang imbitasyon para maipaliwanag kung paano ba sa ating mga kababayan makakapagpa-install ng solar power, di ba? Na may tulong mula sa gobyerno, lalo na po yung mga GSIS members. Oo nga, oo. Mabuti na buksan mo yan dahil, di ba, yung nilunsad ng government insurance system na ang tawag dyan kaandi yung ginahawa solar energy na pautang nila na ang objective nito ay suportahan ang programa ng administrasyon para sa mas matag at abot kaya daw na supply ng enerhiya. At layunin daw kaandi ng programa ito na tulungan ang mga kawani ng pamahalaan na makagamit po ng solar energy, mapababa ang gastusin sa kuryente at makapag-ambag sa malinis na kapaligiran. Yes. Sa loob lamang kaandi ng 24 na oras, umabot daw kaandi sa mahigit na 1,200 na application na may halagang 400 million pesos ang naitala. Sa ilalim po ng programang ito, maaari pong umutang ng hanggang 500,000 kaandi ang mga kwalipikado, mga miyembro
para po sa pag-install ng solar panels na may mababang interest at madaling proseso ng application sa magitan po ng GSIS Touch App. Yun. Pag-usapan Nabasa ko yan, Candy. Pag-usapan natin ka, Jerry, yan sa maya-maya po lamang. Papaalala muna tayo mga kaibigan sa ating programa. Ito po ang Up Pilipinas ngayong Biyernes. Alam mo kasi ka Jerry, dati ang cost ng pagpapa-install ng solar power system sa bahay, yung mga home power systems sa isang average size na bahay, na siguro mga 90s pa ito, early 2000s, ay mga 250,000 average. 250,000 isang installation. Independent ka na nun, hindi ka na kakabit na Meralco. Sarili mong kuryente galing sa solar power. Siguro naman, sa panahong ito, mas mababa na yan, Ka Jerry, di ba? At baka pwede na yung pautang ng GSIS sa mga empleyado ng gobyerno. Oo. Mura na yan. May mura na ngayon yan, Ka Andy. At saka ngayon ay may mga bagong technology na ngayon na available. Yun nga, yung bubong mo, Ka Andy, hindi mo na kailangan bumili ng bubong. Ang gagawin mong bubong na mismo, yung solar panel na. Mayroong ganyang technology na ngayon. May kausap kami sa Cebu at plano niya na itayo yung model na yan. So sabi ko, sige, itayo mo yan kasi baka pwede nating ipabisita sa mga arkitekto para isama na mga nagdi-design ng building itong ganitong klase mga bagong teknolohiya, Ka Andy, para makatipid tayo. Diba? Yung mismong bubong mo na ay yung solar panel na. Ibang klase material ito, Ka Andy, at saka maliliit lang siya pero malaki ang capacity niya ng pag-absorb ng energy. Ganun. At convert sa kuryente. Kaya ang laking bagay po ito kung propagate natin, may ipakalat natin sa mga kababayan natin at makapag-offer tayo ng mas mababang package. Di ba si Congressman, yung anak ni Loren Legade, si Congressman Leandro Leveste, di ba? Yan ang specialization ang alam ko eh. Bago siya pumasok ng Kongreso, yan ang din-develop niya, solar power systems, at marami siyang inilagay na systems niyan. Siguro yung mga nasa Quezon, baka Quezon at Batangas, baka nilagay ng kanyang kumpanya yun eh. Hindi ko lang alam. Pero pwede siyang mag-contribute ng impormasyon para mas alam natin. Marami na nagsulputan ng mga company ngayon, Ka Andy, na ang specialization niya is about solar, yung renewable energy. Hindi lang solar, but kasi pag sinabing yung renewable energy, Ka Andy, nandiyan dyan yung tubig, nandiyan dyan yung wind, nandiyan dyan yung hydro, di ba? No? Hydro, tubig pala yun. Yung galing wave. sa... Yung wave yung energy. galing sa ilalim. Yung geothermal. Yung geothermal. Yes. Pinakamura yan. Kaya lang malaki ang investment mo dyan. Pero yan talaga ang free. Di ba? No? Napakalinis na energy talaga yan. Kumbaga dapat marami tayong investor dyan eh. Ang problema, wala ata. Gusto nila pera kaagad eh. Kasi pag nag-invest ka doon, Ka Andy, ihabol lang natin si Mayor Francisco ng Labo. Mayroon pa tayong 5 minutes nakapasok din. Kasi ito ay isa sa mga tumataguyod ng climate change natin, yung pag-mitigate, pagprotekta sa ating kapaligiran. Mayor, magandang hapon ho. Magandang gabi. Kasama ko si Andy Vital sa studio. Although ngayon lang ho kayo nakapasok pero may time pa naman 5 minutes. Kumusta ho ang Labo ngayon, ka Mayor? At anong mga problemang hinaharap natin, especially ngayon na may krisis ho tayo sa diesel, gasolina, bigas, pagkain, at ano pa man, Mayor? Hey, magandang gabi po. Pasensya na, nahirapan po tayong pumasok, pero at least nakakabot pa rin. Oo nga. So, dito po sa atin sa bayan ng Labo, do malayo tayo sa gitnang silangan sa giyera, pero nararamdaman po natin sapagkat ang mga presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang gas, doble na. Kaya po tayo ay nag-aalala sapagkat ito'y nararamdaman na ng ating po mga maliliit na mga kababayan dito sa bayan ng Labo. So, ano po ang ginagawa nyo ngayon, Mayor, para itong problema na ito na inaharap ng inyong lokal na pamahalaan ay, kumbaga,
yung impact niya ay ma-lessen. Kasama ko nga pala si Ka Andy Bicolano rin, galing sa Catanduanes, Andy Vital. Oo. Mayor, Opo. good evening. Bicolano pala si Ka Andy. Pumunta po sa kanya. Ano po. At dito po, pinapalakas po natin yung mga programa nating pang-agrikultura. At hinihikayat po natin ang ating mga kababayan sa mga paghahanda. At nagpapasalamat nga po kami, timing naman, dahil po meron kaming ginawang, nagsubmit kami ng mga list of affected families noon pong bagyong Yuan. May mga almost more or less 8,000 po ito na partially and totally damaged. Sakto naman ngayong week, sinasagawa po namin yung payout. So ang hindi na lang po namin na-address ngayon ay yung problema ng ating transport sector. Anyway, may bisita ko po kahapon yung regional director natin ng DSWD at pinapaprepare na po sapagkat meron din pong tulong sa mga driver operator at ito po ay malaking tulong para sa kanila kasi meron po silang request na sana ay magkaroon ng fare increase. Kaya lang may kautusan naman po ang ating pong Pangulo kaya hindi tayo makagawa. At sa ngayon po, hinihintay din naman namin na ma-approve yung aming annual budget at lumabas yung aming savings. At kapag ganun po, tingnan namin kung makapagbibigay din kami ng tulong na makapag-subsidy sa ating pong mga operator at driver at iba pang sektor ng ating pong lipunan. Okay, Candy? Basta Mayor, huwag niyong kalilimutan yung iyong Zoom address ha. Sa susunod, mag-uusap ulit tayo ng mas maaga. Thank you very much. Mayor, maraming salamat po. Maraming salamat at nakahabol kayo. Thank you. Thank you very much, Mayor. Next time uli ho at kinapos na ho tayo ng oras, magpapaalam na ho tayo. Maraming salamat, Mayor. Ka Andy, maraming salamat din at sa ating mga tagapagsubaybay. Thank you ho. Salamat ka, Maraming Jerry. salamat Salamat, po, Mayor. Master. Mayor, si Mayor Jojo Francisco ng Labo, Camarines Norte. Salamat po. Babalik natin siya sa susunod. Mga kaibigan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa APA Pilipinas, ang Tabayanan News Scoop. Kasama po si Dennis Antenor Jr. sa DWIZ. Sa kala po ni Ka Jerry Samudio, ni Emil Carion, ng buong team ng APA Pilipinas at ng staff ng DWIZ na umarali po sa atin. Ito po si Andy Vital. Ingat po kayo. Ingatan din ang inyong pamilya.